So ayan, magandang gabi guys. Gabi tayo magdadab, no? So ito yung intro natin. So cover po ng ating dual midline array na D10 po yan. So kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe button, paki-click ang bell button all para ma-notify kayo sa aking mga videos. Dual mid, dual high. So yan. At ngayon guys, uunahin natin ang paglinya ng wire. Ayan, so bali nagawa ko na yung isa, no? So ginaya ko na lang yung haba niya kasi nasukat ko na yun dun sa box. Ayan, so medyo mabilis na to guys. Fast forward na natin para mabilis. At ngayon hihinangin na natin yan isa-isa pagkatapos nating putulin. At dito na nga, antayin nyo, isusum natin yan para makita yung tamang linya. So ayan guys, crown po pala yan guys na 2.2 UF 250 volts. Sa lahat po guys na gustong manood at malaman para wala na kayong katanungan, panoorin yung todo, wag nyo pong i-pass forward. So pinalitan ko po yung isang kapasitor yan guys kasi wala po yung brand. Ang nilagay ko testing lang po yan. So pinutol ko po yan. Ayan kung yung makikita. So nilagyan po natin yan ng pambalot. Heat resistant na tawag dyan. Ayan, so hinihina nga natin. So ang ginawa natin dyan sa kapasitor, ikutan natin, lagyan natin ng pabilog, tapos ipasok natin yung wire at saka hinangin. So ayan, ang diskarte dyan, ilock nyo muna para hindi matanggal. Ayan, medyo mausok-usok, tapos pasok nyo sa butas, pasok nyo yung wire sa butas, tapos hinangin natin, at pag dumikit na, okay na yan. Okay, ayan, uulitin ko ha. Huwag nyo i-pass forward para lahat ng details alam nyo para di na kayo magtanong. So ayan, pagtapos yan, balutin din natin yan siya ng heat resistant para hindi siya mag-short in case nadidikit man siya sa tweeter or sa mga magnet or ano. So gumamit tayo ng lighter para yan sumikip siya lalo. At sa kabilang dulo naman guys, dudugtungan natin ng wire. Hindi ko diniretso hinang yan dun sa driver unit kasi medyo matigas siya at hindi siya flexible. So lalagyan natin siya ng wire para maging flexible. So tinisting ko yung laki ng butas noon, kung kasya ba yung wire, at pag okay na, hinangin ulit natin at ilagay natin yung wire sa dulo. Ayan. At pagkatapos nyan, ipasok natin doon sa binilog natin at idikit na. So binagalan ko talaga yan para masundan yun ng todo kasi madali lang naman talaga yan. Kung may gamit lang kayo, bibili lang kayo ng soldering iron at saka soldering lead. Kahit na hindi ka technician ay kaya-kaya mong sundin yan. So sa positive line po natin yan ilalagay. Alright, so ito na po yung pambalot at lalagyan ulit natin ito ng lighter. Sindihan ulit natin. Alright, so ang next dyan is ihinang natin guys. Ang ginawa ko pala dyan is nakahiwalay po yan kasi by amp po ang ating line array. Binay amp ko yan para may options tayo kung gusto nating hatawin or hindi. So ang diskarte dyan, initin nyo muna yung positive 1 at saka negative 1 bago nyo ilagay ang tingga. Initin nyo muna yung bakal dyan, ulata ba yan, kung ano man yan. Soldering muna una, tapos isunod nyo yung tingga ha, para dumikit. Kasi pag isabay mo yan guys at mahina yung soldering iron mo, hindi po yan didikit at matagal. Ayan, pasensya na kayo ha. At ito na nga, i-zoom na natin yan dahil ididikit na natin wire. So ang itim ay ilagay natin yan sa negative 1. Okay, so negative 1 po yun, makikita nyo po yan na negative 1 yan. Dahil may nakaabang ng tingga ay madali na lang po yan dumikit. At i-blue nyo po pag tulad yan, like that. So pag natuyo na, bitawan nyo na. At ang isa naman, so yung red naman ilagay natin, doon naman natin ilagay sa positive 1. So negative at positive number 1 lang po ang ginagamit natin guys. Hindi tayo gumagamit ng number 2 kasi nga para hindi ganun kadikit ang linya. Kaya hiniwalay natin ang spikon sa mid at saka high. Alright, ayan o, kitang-kita, black, negative 1, red, positive 1. So malinaw yan ha, wala pong sablay dyan. At kung nagustuhan nyo,
Ang unang nakita nyo, pakiclick ang subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. At sa kabila naman, ganun din ang gagawin nyo. Ang pula sa positive 1 at ang itim sa negative 1. So, mag-comment down below kayo kung may natutunan ba kayo. At i-like nyo na rin ang video ito. Pwede nyo rin i-share yan sa mga wall nyo sa Facebook. Kasi ang line array ito guys, ayan, ipapakita ko sa inyo na ang pula ay positive 1 at ang itim ay sa negative 1. Ang line array na ito guys ay heavy duty. Yung materials na ginamit ay magagandang klase, hindi ordinary dahil personal natin to at binibenta rin natin ito. Ang finished product nito guys with amplifier ay nasa 55,000 pesos ang pares. Kung namahalan kayo, may listing tayo dyan na gagawin na umaabot tayo ng almost 45,000 ang gastos. Kung hindi kayo makapaniwala, ang mga gamit nito, sabihin ko sa inyo, yung stand pa lang, crank stand ay nasa 5,300 na. So ayan, dahil ipararel natin ang ating speaker, kinagatan ko yan guys na hindi pantay. Alam mo bakit? Kaya hindi pantay yan para hindi siya mag-short in case na matanggal ang cover o balat ng ating dugtungan. So ang speaker natin na dalawa, lista nyo, tandaan nyo, parallel po. Ang connection sa parallel, positive sa positive at negative sa negative. Yung pula sa pula, pagsamahin nyo. Ayan. Nagsama ko na yan. At ang itim sa itim ay pagsamahin nyo rin. At gumamit tayo ng liquid electrical tape. Yan ay suporta doon sa heating resistant na hindi siya mabunot dahil hindi siya sumagad. Kaya binalot natin ng electrical tape. Liquid yan na pag natuyo, sobrang tigas. Kala mo rin parang epoxy din yan pag natuyo. So ito na nga yung negative, yung itim. Lalabalutin natin siya ng liquid electrical tape ulit. At pag natuyo na, tapos na. Kunin natin yung foam natin. Yan po ay acoustic foam guys. Nasa 350 po yan per meter. Galing po yan China. In-order natin online. May itim yan at may puti. So, huwag na kayong magtanong ha. Dahil ang video to ay kompleto. Ricados na. At ito naman guys. Ikakabit na natin yung speak on na speaker terminal natin. Ang halaga ng ating speaker terminal ay nasa 178, 188 to 200 pesos. At lalagpas pa yan ng 200 pesos kung wala kayong shipping fee. Ay, yung capacitor natin guys na 50 to 100 pesos lang isa niyan. Ang ating wire na ginamit ay 5 meters po. Sakto lang po yan lahat. Nasa 20 pesos ata o 30 pesos per meter. Yung acoustic foam na yan guys, ang isang metro niyan kasya lang talaga sa isang box. Nasa 350 pesos. Check natin. Ayan, sakto. Kung wala kayong shipping fee, abot ng 400 pesos yan. Magandang klase yan guys, makapal. Ayan. So pinasok natin yung nandun sa gitna, tapos sa dulo, ginamitan natin yan ng gun tacker dahil mid-high lang naman yan. So kung wala kayong tiwala sa gun tacker nyo, lagyan nyo ng stick wheel. Sa mga subwoofer, maganda lagyan ng stick wheel guys kasi umaangat yung gun tacker niya sa katagalang kalabog. Kaya na umaangat yung ano. Sa mga subwoofer na nilagyan ng acoustic foam. At ayan, tinabasan na nga natin yan guys para lumabas yung speak on doon sa loob na hindi siya matakpan sa foam. At ipapakita ko sa inyo ang diskarte kung paano. So ganito, kaya ko siya tinapyasan para mailabas natin tulad niyan. Ayan, kita nyo? So safe na ang mga wire. Tapos yung mga wire yan guys, nilagay ko sa gilid at pinagapang. So nakagantaker din ulit yan. So di lang ganun kabilis yung video natin para makita nyo ang laman loob ng ating line array. So ayan na, pinagapang natin yan papunta dito sa kabila, pinaikot natin yan dyan. So hindi pa pala napasok yung mga wire. Tingnan nyo yung loob kung anong diskarte paglagay sa foam. Alright, so kitang kita nyo na diskarte. Ayan na. Ayan, pinasok ko sa gilid ng foam. Ayan. So, next video na tayo para medyo mabilis. Kahit mahaba to guys, marami kayong makikita ang diskarte nito. Ayan, dalawa, pinagsama ko na. So, hindi pa natapos. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakiclick ang subscribe button para ganahan si RTV Tips
mag-upload ng mga bagong videos. Lilinawan ko pa todo para makakuha kayo ng diskarte guys. So ang wire dyan ay gumamit po ako ng stranded wire. Nakalimutan ko yung number niyan pero maliit lang yan, mga 16 siguro yan. Kaya 14, 16 o 14 yan na stranded wire. So ito na ang handle. Yung handle na yan guys, ang halaga niyan ay nasa 670. Abutin ka ng 750 yan kasama shipping. At kung magtatanong kayo, ano yung nilagay ko dyan na itim, yan po ay sealant na kulay black. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung handle na nabili natin sa Shopee ay wala po yan dito sa Pilipinas. Galing po yan ng Indonesia. So ang design yan ay double wall po dapat yan. Dalawa dapat ang cover dyan guys. Ibabaon mo yung cover sa isang wall, tapos patungan mo yung isang wall, tapos saka mo ibaon ulit yung babaw. Gumamit pala ako ng sirin. Tag 10 piso lang naman yan para maibuga natin ang mayos yan. At ayan guys, tinakip ko na nga siya dahil tinagos ko yung tinat yan. Nakatinat po yan. Insert nut pala ang nakalagay dyan. Hindi tayo gumamit ng tinat kundi insert nut. Sa labas po yung gear na nandun sa pinakauna. Tapos bolt na may plastic guys para hindi siya basta-basta maiikot, no? So basa pa yung silat, tinakip na natin para matuyo na siya. At iyan, nilak na nga natin. So pinas forward na natin para mabilis. Kasi pag hindi ko nilagay ng silat yung guys, singaw po yan dyan. May singaw po yan dahil hindi po yan fix. Kaya nag-ano ako dun sa sealer na baka pwede next time nakadikit na yan para wala nang daming trabaho, no? So speaker handle po yan, galing po Indonesia. Tingnan nyo na lang po ang itsura, nakaparehas niyan. Medyo mahal po talaga yan guys. Ayan ang pinili ko kasi nga gusto ko formado yung amplifier natin. At ayan, gumamit tayo ng baraha para sa speaker terminal, no? Sa likod ko lang yan nilagay para malinis tingnan kasi pag sa gilid medyo madumi eh. So at least yung likod hindi masyadong kita yan sa mga tao na tumitingin pag naka-operate na tayo. At yan yung speaker natin guys. Yan po ay Crown GH17. 1007 pala, 107 pala. 700 watts po yan guys. Malaki po ang voice coil niyan. Yan. Mas mahal pa po yan sa 1000 watts na Crown na D10. Dalawa yan. Kasi malaki ang voice coil yan guys. Solid yan. Ang laki ng magnet niyan. Ang ganda ng buka niyan. Sure ball na sure ball. Okay. So inayos natin yung camera at ipasok natin at ipantay. Tapos yung Neo natin sa mga nagtatanong, 450 watts po isa niyan. Guys, naka-series connection po yan. Ang linya ng series, pagsamahin mo yung positive at negative. Tapos yung isang positive at negative, diretso na po yan doon sa amplifier. Ayan, dahil matigas po hinangin yan, kailangan naka 60 watts kayo. Initin nyo muna yung bakal dyan sa may Neo, tapos idikit yung speaker. So hinang kasi siya guys, solder po, kaya medyo mahirap, hindi siya tinutusok-tusok lang. Yan, initin, tapos lagay, init, tapos lagay. Yung lead tingga ginamit natin ay original kasi may kasama na yung paste. Hindi mo na kailangan isawsaw yan sa paste guys kasi automatic na yan. So kung yung nakikita, kung ang kuha nyo ang diskarte, ayan, ipapasok na natin. Siyempre guys, yung capacitor na positive, doon yan sa positive ng Twitter. Ayan o, tinuro ko na o, positive negative o, dinikit ko na. Siyempre, ipasok na natin yan para matapos na tayo dahil gabi na guys, overtime na tong dub ko. Pasensya na kayo, medyo pagod yung boses ko dahil galing pa ako ng recognition na yung anak. Ayan guys, sinukat natin yung space gamit kamay at pagkatapos yan, siyempre, gamitan natin yan ng roller. Para naman, swabe, kasi yung kamay natin mamaya maliit yung isa malaki. Ayan. So, pagpantay na at pare-parehas na lahat, so, ipapako na natin. Ay, screw pala. So, black screw ang gamit ko. Yan speaker din. Pantayin natin kung swak na. Sa kabila. Okay. So, pag hindi swak, pupukin nyo lang gamit kamay. Dandaan lang. Yan lang. Ayan na. Tiniscrew ko na pala sa kabila. Di natin nakikita. So, nakapos forward lang yung screw. At least,
mabilis tayo at talagang titigay yung tulo yung ating line array dahil maganda po yan, hindi po yan nakakasawa. So ang next natin dito pagkatapos nyan ay siyempre tatakpan na natin yan ng ating speaker screen. So hindi na akong gumamit dyan ng insert nut, T-nut o ano pa man dahil marami naman po yan at alam mo naman black screw na yan, kumakapit talaga yan. At saka mid-high lang yan guys, hindi natin pakalabugin yan pag naka-operate tayo sa outdoor. Kasi may sarili naman tayong subwoofer. Ayan, ang ganda kung yung nakikita. At kung nagustuhan yung video nito, pag hindi ka pa nakasubscribe kay RTV Tips, paki-follow na rin ang ating YouTube, Facebook account. Page po yon, RTV Tips Official guys. Si RTV ay magpaparapol po sa sunod na videos. Gagawa ko ng videos tungkol doon sa nahack ng ating account at 2 linggo ito bago nabalik. Mayroon pa akong question and answer, sagutan nyo lang at lahat na makasagot ng tama ay sasama ko sa raffle. Magla-live pala ako doon guys sa page ni Joson Products dahil magpaparapol din po tayo ng Joson Products. Yan po ay libre, walang bayad. May laptop tayong ipaparapol. Abangan nyo lang, microphone at ano pa mang mga mababang halaga lang muna kasi wala tayong budget. That's for free lang para sa inyo. Ito na nga pala guys yung ano. Yan pala yung ano ba yan, ang haba 2 minutes na yung daldal ko, hindi pala na-record. Yan pala yung mga line array bracket guys na naka powder coat na rin yan. Angle bar po yan guys na uno lang ang size na pinakamanipis at flat bar uno ang size na pinakamanipis. Alright, so may line array pin tayo. Ayan, so ang ginamit natin dyang yan, naka-alin po yan ay nasa parang 2 cm lang atin or kaya 15 mm. Sa pagkakaalam ko kasi kailangan hindi siya tatagos doon sa marine na 3/4. Ayan, screw na natin kasi nakasukat naman na yan lahat. So pinapakita ko sa inyo ang diskarte niyan kung paano siya ilalagay. Ayan. So maluwag na siya, pasok na pasok. Kung yung makikita, ang ganda tingnan yan, ang linis, lalo na sa personal. Walang para talaga siyang ready-made na. At ang likod nito guys, ayan. So bago kasi natin binutas siya, binaon natin yung flat bar sa gitna, tapos bago natin binutasan. At ngayon, pag pinasok na natin yung screw, dapat may nakakalang na papel, no, para pagbunot ng papel ay maluwag siya. Ganon diskarte dyan. So i-screw na natin yan guys para sure ball na hindi talaga siya masikip pag naka final lock na talaga ang lahat. So pag natapos na, bunutin nyo yung papel at itesting nyo kung free na ba ang butas, kung sa gulong pa free well, so free hole. Pag sinalpak, bunot ang line array pin. Ayan, papel tinanggal natin, tingnan natin, ayun, maluwag. Pag wala kasing papel yan guys, sigurado ko sa inyo magbabago ang pagsikip yan, sisikip yan pag-lock ng mga nut. So pagkatapos yan, pag free na, ang next step natin, kung ayan, nilagyan natin ng lock yan, so may plastic kasi yung screw natin, ay yung nut, kaya hindi basta-basta yung naiikot. Sa mga bago pa lang dyan sa channel ko, subscribe kayo at mag-comment down below at mag-like. Ngayon ibibigay ko na sa inyo yung mga price. So ang nagastos natin dyan lahat guys sa ating bracket ay umaabot po tayo kasama yung labor ng 3,500. Ang line array stand natin guys, kung yung makikita yun, nasa 5,300 ang SRP nun. Makinig kayo sa akin. Ang speaker natin na DT na 700 watts ay nasa 3,000 po ang isa. Yung Kevlar natin ay nasa 2,800 po ang isa na yung driver unit. So ayan po yung line array stand bracket natin para sa top. Ayan, so yung lock niyan binili ito sa Shopee na 6mm, nasa 35 pesos sa isa. At ito na nga yung line array natin guys, ipasok na natin para makita nyo kung gaano siya kaangas.
Yung screen natin guys, makita nyo yun sa Shopee. Ulitin ko, 1,300 ang isa. Speaker screen na D8 or D10 yan siya guys. Yung line array horn natin guys, nasa 1,700 po ang isa. So hindi po basta-basta ang ating mga gamit. Ganun po yan kamahal. Okay? Line array pin, 200 pesos at ang isa. Buti bumaba na yan. Kakain nyo po sa... Tapos yung pintura natin yan guys, makikita nyo sa video natin. Part 1, hanapin nyo doon. Yan po ay naka-flexiban with semento. Ayan, naka-plunger tayo na mga kapal. At winilding natin yan dyan. Makikita nyo rin na paggawa yan sa part 1. At yung size ng ating speaker guys, sa mga naghahanap, hanapin nyo sa video. Kompleto po yan. Kung nakikinig kayo sa mga sinasabi ko, mayroon po tayo dyan. Line array D10. Hanapin nyo lang. May sukat na po yan. Handle pa lang nito guys. Panalong panalo na. Sa mga nagtatanong kung magkano ko ito binibenta, dahil gumagastos ako ng 15k to 20k isa nito, bibenta ko to ng 45,000 pesos. Paris na with crank stand. At kung kasama ang power amplifier o amplifier, 55,000 ko ito bibenta. At may paparating ito na torque case na ako gagawa, baka abot ito na 65,000. Pares, papaandarin mo na lang kasama na yung torque case. Alright? So ayan guys, silipin nyo yung todo kasi inulit-ulit ko yan. Sa mga gustong bumili, i-PM nyo ako sa RTV Tips Official sa Facebook. 65,000 pesos, 65,000. Na-type ko ha. Sa lahat ng gastos ko, siguro ang tubo ko lang dyan guys ay nasa 8,000 to 10,000. Huwag na kayong tumawad sa presyo ko. Kung ayaw nyo sa presyo ko, sundin nyo na lang yung gawa ko. Kung gusto nyo maging malinis at magtanggap na lang kayo, patugtugin nyo na lang guys. Sigurado ako sa inyo, panalong panalo to. Kahit pumunta pa kayo ngayon sa pwesto ko at itesting nyo ang line array to. So bye bye. Hindi lang kitang-kita na sulit ang pagkagawa. Lahat ng material sa ginamit ay mga branded at heavy duty. Ang tunog nito, puntahan nyo para hindi kayo magdududa. Ang YouTube natin dyan, gumamit kayo ng headset at i-feel nyo yung beat at ang output ng mid-high niya. Sa mga bago sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pakiclick ang bell button all para ma-notify kayo sa sunod kong mga video. This is RTV Tips. Maraming salamat. Pakipollow ang ating page, RTV Tips Official. Doon kayo mag-PM sa akin sa mga ini transaction. Pwede natin yung pag-usapan.